Hello mga mi, at eto na nga ang part 2 kung paano tayo kumukuha unti-unti ng isda dito sa Pantawan. So bababay muna tayo kay Buntis. Bye! Dito nga pala ako tumatambay sa Market 3 sa NBH. 5 taon na ako natambay dyan. Ayan. Mula Market 3, ililibutin ko yung buong yan para makita yung mga iba't ibang klase ng isda at kung pwede at ano ang available na pwede kong itinda sa tapat na presyo. So, ang unang-una kong pinupuntahan ay ang aking kumpadre na talaga namang napakabait. Ayan, shout out po kay Kuya Charlie at Aris at Ryan. Ayan, sila yung kinukuhanan ko madalas ng isda kasi pwede mamili. Eto naman, dito naman tayo sa may mga hipon na palaging marami din na klase. May maliliit, may malalaki. Depende na lang sa'yo. At nagpapa-shoutout ito. Kung na ng hipon. Size hindi. Teka lang. Ngayong araw ay talaga namang nakakalumbay dahil wala talagang makukuhang isda, puro alimasag ang nakadating. Ayan, iikot naman tayo at pupunta naman tayo sa tilapyaan na lagi kong kinukuhanan, ang solo alas. Simula nung nagtinda ako, dito na talaga ako kumuha sa solo alas ng tilapia at kitang-kita nyo naman na tagtatatalon pa habang sinasalok ang isda. Diretso yun mula sa truck, ito ay titimbangin at kung ano yung in-order mo, yun din ang ibibigay sa'yo. Ayan, shoutout naman kay Gmar na talagang legendary ito. Kilala na rin ito sa pagbablog dahil ito ay nagpupukpok ng pulang tabo. After ko nga niyan kumuha ng tilapia ay pupunta naman ako kay Ate Chari. Iikot naman ako sa Market 3 ulit. Ayan. Dahan-dahan lang ako diyan kasi nagche-check ako kung ano yung mga isdang available at pwedeng maitinda sa murang halaga. Ayan. Kaya nagtatanghali din ako minsan kasi kailangan kong makahanap ng medyo murang isda. Dito naman ako kay Ate Chari ever since dito tayo kumukuha ng dagupan. Magkano? 220 per day. Hindi ang baba. After ko nga makapagbayad at makaikot, pupunta naman tayo sa Market 2 dahil hahanap tayo ng mga isdang available. So talaga namang wala talagang makuha ngayong araw dahil nga nag-uulan at bilog pa ang buwan. Ayan. Kailangan mo lumibot para magkaroon ka ng isda kasi kapag ka madali-madali ka, mabobomba ka sa presyo. Ayan. Maghahanap muna, ikot-ikot, ikot-ikot, hanggang makarating na naman ako dito naman sa Market 1. Ito naman yung frozen station. Kadalasan mga tinda dito is frozen. Meron din mga sariwa. Pero yan, yung itong halera na yan, makikita nyo, puro box yan. Frozen na galunggong, tulingan, pampano, black bean, etc. Ayan, makikita mo yan sila. Kailangan mo talaga maglibot-libot para makakuha ng isda kasi kung hindi, wala kang makikita kung doon ka lang sa unang parte ng Pandawan pupunta. Ayan. At pupuntahan ko naman dito si Nanay Ebeng. Ito ang tropa natin. Syempre, yung mga labor na yan. Ayan. Shout out sa aking mga kaibigan. Dito naman sa part na to, yung mga buy and sell. Ayan, marami ka din makukuha ng isda dyan kung gugustuhin mong mamili. So, after ko nga maglibot-libot, marami na tayo nakuha, kaya tama na, magiging pasal na naman tayo sa mga isda nito pag nagkataon. O, maglalagay tayo ng tubig alat, yun ang inilalagay namin sa mga isda namin, at kaunting yelo para maging fresh pa din siya. Lahat yan, sasalansan ko isa-isa, gayon din. Tinutulungan naman ako ng labor ko kung sakali. May bayad yun lahat, tubig, buhat, yelo, alat, tubig alat, yan. Lahat yan bayad kasi hindi naman yan pupunta sa palengke nang sila-sila lang mag-isa. Ayan. At ito naman si Kuya Mario, ang service ko pabalik, papuntang palengke. Ayan, kinarga na lahat dahil swak na swak ang mga isda ko dyan. After man ng ilang minuto, eto na tayo sa Rosario Public Market. Ayan, madadaanan nyo yan bago makarating sa pwesto ko. At eto ang aking biyanan, tatanungin ang anong ulam namin for today. Ang dami ko nang iniisip. Mamaya pati yung customer kung ano ang uulamin nila. Ayan ang aking pwesto, ang Lorraine Fish Stall FS15. Pag weekdays, ako lang mag-isa. Pero pag weekend, nandito si Celine para tulungan ako kasi hindi ko na yun kakayanin. Dahil kadalasan, mabili talaga ang Sabado-Linggo. After nga
pagkababa niyan ay isasalansan na natin ang aking mga isda habang wala pang tao at hindi pa naglalabasan ng mga nag-EPSA at mga naghahatid sa school. Iisa-isahin natin yung mga isda ko, ayan. At ganyan nga ako araw-araw kung paano ang nagiging buhay ng isang tendera na ini-enjoy lang ang pagtitinda sa mga customer. Yun lang!